For this video, react ako dito sa isang kakampink na at least maingay pa rin kasi madaming kakampink ngayon, tahimik. Especially yung mga higher levels of kakampink na dating mga full-blooded anti-Marcos. Full-blooded opposition tulad nila Hontiveros, De Lima, di ba? Sila Trillanes, sila Kiko Pangilinan, and some other kakampings na dati maingay ngayon. Tahimik muna, di ba? Kasi mag-eleksyon eh. Yan si Robredo, di ba? Tahimik kasi mag-eleksyon. Tatakbo sa kanyang baluarte. Na actually, madami kasing kakamping bad trip eh. Di ba? Kasi nung eleksyon dati, sila naman talaga yung expose dati kay Marcos. Wag nyo ang iboto, di ba? Ganito yung history ng Marcos and baka ulitin niya lang ulit. Ganon. And during that time, I remember yung mga yung mga mostly mga Duterte vloggers kasi nga kumampi si Inday Sara kay Marcos, di ba? During that election, madaming Duterte vloggers sila yung nakatanggol ni di ba? Ni Marcos, taga-debunk kuno nung mga mga sinasabi ng mga kakampink. Fast forward today, this same DDS vloggers, sila na yung anti-Marcos na humihingi ng paliwanag bakit madaming kakamping na dati maingay tahimik sa mga issue ngayon. Well, dyan naman kasi sa political vlogging, political influencer kuno, puro pera-pera din naman kasi talaga kayo dyan di ba? Dami dyan mga nagpapanggap na political crusaders kuno, pero at the end of the day, di ba? Mas nangibabaw pa rin talaga yung sa inyo, pera-pera. Di ba? Huwag na tayo maglokohan. Ganon yun. Parang rin kayo parang politiko tumatalon from one politician na sinusuporta or vinivilag, and then pag humina na, di ba, tatalon kayo sa isa to continue that engagement na nakukuha nyo, di ba, para ma-monetize nyo yung mga followers nyo. Ganyan naman kalakaran dyan okay? Yung iba dyan, political crusader, shut up! Well, eto, so may isang kakampink na maingay. So tingnan natin kung ano yung sasabihin niya. Ang ina mga boss, gulo-gulo na to, balagbagan na, rambulan na doon sa kongreso. Tangina kasi mga congressman to, kayo na nga yung nangungunang gumawa ng gulo at drama dyan sa kongreso kasi nga gusto nyo yan Tapos ngayon nagkakandalabo-labo na, pabiktim kayo ngayon. Kayo ngayon yung mababait, malilinis. Kayo yung mga honorable dyan sa kongreso. Diba? O sige, isa-isahin natin mga boss. Gets naman namin na lahat ng public officials ay dapat transparent at accountable. Yung budget na napupunta sa Nakakatawa yung ginagamit nilang word na honorable. Tapos ang honorable sila Franz Castro. Sila Raul, di ba? Sino pinaglolo ko niya yan sa honorable na yan? Okay. Sa kanilang mga opisina ay dapat mai-report sa taong bayan kung paano ito ginastos at saan ito napunta. Pero sa dinami-rami ng ahensya ng gobyerno na merong confidential fund, bakit OVP lang, Office of the Vice President lang, yung pinupukpok nyo? Kung talagang seryoso kayo na sugpuin ang korupsyon, na putang ina, umpisahan nyo mula Office Kasi lagi nilang sinasabi yan yung accountability, transparency, and yet, bakit hindi nyo lahatin? Tapos pinupukpok siya sa 125 million. Yung 125 million, maliit yan. Di ba? Gagawa ka na nga lang ng corruption, di ba? 125 million. Sinong tanga gagawa nun? Kung di ba naman nag-iisip yung mga bugok dyan? Kasi pag corruption sa gobyerno, di ba? May porsyento yan Yung kunyari, 125 million, kinorap mo yan. Di naman buong buo makukuha mo yan Parang porsyento yan Kumbaga parang ang basic dyan is 30%. So what is 30% of 125 million? 30% of kunyari 125 million is lang 37 million. Sinong tanga? Di ba ang itataya mo yung magiging vice president mo para makapangkurap ka ng 37 million? Di ba? Kung di ka ba naman gunggong kung magkukurap ka na lang
at iti-take risk mo yung position mo, mataas yung department nyo, dapat billion yung usapan. Ganon yun. Kunyari, 1 billion na pondo. Yan, pwede pa, di ba? Kunyari, 1 billion, corruption. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 30% of that, kunyari, nagkahati-hatian na, 30% mapupunta sa'yo. That's 300 million. Yan, pwede pa yan eh. Ganyan ang usapan ng mga korupsyon. Hindi yung 125, di ba? Pipitsugin ang gumagawa ng ganon. Yan sa politics. Di ba? Yung mga ina-award na kontrata sa mga congressman na affiliated sa iba't ibang contractor, billion usapan dyan. Di ba? Mga 5 billion, 10 billion. What is 30% of that? Di ba? Sobrang laki. Kaya nagugulat ka na lang, sobrang yaman nila. Ganon yun. Of the President hanggang sa mga ahensya ng gobyerno, hanggang sa mga local government units na meron ding confidential funds. Tapos kayo rin mga congressman kayo, ang kakapal na mukha nyo. Kayo nga mismo hindi nagli-liquidate ng pondo ng mga opisina nyo eh. Yes. Liquidation by certification nga yung tawag, di ba? Di nga kayo nagpo-provide ng resibo kung saan nyo ginastos yung pondo na nilagak sa mga opisina nyo. Tapos ngayon, galit na galit kayo, ang lalaka. So, yun yung isa sa tama ng constitution natin kung sino man yung nagpauso ng liquidation by certification na yan, di ba? Nagamit siya ng nagamit na i-take advantage ng madaming politiko. Kasi may mga pondo yung mayan na sinecertify lang and that's it. Di ba? Absuelto na. Di ba pwedeng tawaging yun, transparency yun. Kaya makikita nyo every time na kakaroon ng hearing, di ba? Hindi nababanggit yung mga ganyan eh. MOOE, liquidation by certification, di ba? Kasi ayaw nilang banggitin. Kasi pare-parehas sila, di ba? Kumukubra dyan. Okay, isa yan sa mga tinitake advantage nila. Yan yung isa sa mga pinaglalabanan nila, di ba? Pag nakakuha sila ng posisyon dyan sa gobyerno. As nyo mamulis, mga ulol pala kayo eh. Pangalawa mga boss, wala namang malinaw na legislative purpose yung mga hearing na ginagawa ng Kongreso. Okay, parte ng trabaho ng Kongreso na magpatawag ng mga hearing. Nasa konstitusyon natin yan eh. Pero malinaw yan na hearing in aid of legislation. O anong malinaw na legislative purpose ng mga hearing? Walang katapusang hearing na pinagagawa nyo. Minin nyo na kasi na political persecution yan sa mga kalaban ng administrasyon. Ang mas Actually, yung issue na yun, natanong yun last time eh. Parang yung abogado ata ni Duterte, napikon yung napikon yung Quadcom eh. Parang how dare you daw na i-question yung ginagawa nila. So, nag-provide sila ng listahan ng possible daw nila na i-legislate na mga laws. Kung ang i-legislate nyo yung tanggalin nyo yung liquidation by certification, doon kayo mag-start, di ba? Hindi yun yung magandang start ng magandang usapan about transparency and accountability na lagi nilang sinasabi. Kaso, di nila gagawin yun kasi, di ba, yun yung gatasan nila eh. Or sa way nila na magatasan nila yung pondo or taxpayers' money nang wala silang sabit. Sino ba yung nagalit nung nakaraan? Si Abante, di ba? How dare you question the of this honorable committee? Ano sinasabi? Sama, ang pinupuruhan nyo, yung mga maliliit at ordinaryong kawani lang din ng gobyerno. Pagsalungat sa gusto nyo mangyari, pag hindi nyo narinig yung gusto nyong marinig, papasight in contempt nyo, ipapakulong nyo, haharasin nyo. Diba ilang beses na nangyari yan sa mga hearing? Yung mga resource person at power tripping, di ba? Yun yung tawag doon. Kasi may gusto silang buuing narrative and kapag hindi na nakuha yung narrative na gusto nila, hindi na nakuha yung mga sagot na gusto nila, edi contempt. Kasi ang nangyayari, parang na sila eh, parang nagiging na sila eh, investigator eh. Di ba? May mga ganon sa pelikula, mga investigator, mga police. Kunyari, may questionin kayong kriminal, di ba? Pag hindi nyo makuha yung sagot nyo, sinasapak-sapak, ganon. Pinapahirapan hanggang sa makuha yung gusto nila. So, parang ganun yung yung ginagawa ng Kongreso eh. Pag di mo makuha yung yung gusto mo na sagot, pahirapan mo yung resource person. Hanggang sa bumigay and sila na magkusa na ibigay yung gusto nilang marinig. mga staff ng mga ahensya na pinapatawag nyo, inagde-detain nyo dyan sa Kongreso. Pangatlo, para saan ba talaga itong mga hearing na ginagawa ng Kongreso?
Ano ang goal at objective at ganun na lang ka-invested itong mga congressman na maglunsad ng walang katapusang mga hearing. Alam naman namin, nagibaan to ng mga kampo nyo bilang paghahanda para sa 2025 at 2028 elections. Kaya nga nagmamadali na kayo para mapa-impeach si Sara Duterte. Bakit? Pag napa-impeach si Sara Duterte, mai-impeach na rin ang korupsyon, matitigil na ang korupsyon, lahat ng nawawalang pera, mababalik na, lahat ng confidential funds, maliliquidate na, magiging maayos at maganda na serbisyo ng gobyerno, gaganda na ekonomiya ng Pilipinas, magiging okay na buhay ng mga manggagawa. Pare-pares naggago tong mga congressman na to eh. Kaya mga boss, yung drama ng Kongreso tsaka Senado, wala tayong mapapala dyan. Dehado pa nga tayo eh. Kasi sa halip na pag-usapan, yung iba Kasi may ano yan budget yan di ba? Saan ba galing budget ng mga yan? Malamang sa taxpayers money, di ba? Hearing dito, hearing doon, sarap ng kain ng mga bugok na yan. At the end of the day, wala naman silang nakukuhang goal. Daming buhayang pinapakain dyan tuwing hearing, di ba? Daming nilang tatanong dyan, naka-line up Di ba ganun yon? Kunyari pag sa zoo, tapos yung mga buhaya doon, tapos pakakainin mo sila. Parang ganun sila yung magkukumpulan sila tapos nakakanga silang lahat. Parang ganun ang tingin ko sa Kongreso pang mga mahalagang issue, gaya ng sahod, provincial rate, walang ibang inatupag itong mga congressman natin, kundi magbalagbagan at magrambulan sa Kongreso. So, yung important concerns, important matters ongoing sa Pilipinas, hindi na natatakil. Gawa ng paulit-ulit, walang katapusan na yan, hearing. Every day, maririnig mo si Franz Castro, di ba? Binubuksan niyo yung kanyang bunganga, di ba? Wala yung mapapala dyan. And dahil hindi na-address yung yung mga ongoing concerns or issues, di ba? Ang maapektuhan niyan actually is si BBM. Administration ni BBM, kung di man naman mabugok to mga loyalist na to di ba? Tuwang-tuwa so every time na may nasasayang na oras dyan sa mga hearing na yan, yung overall performance ng BBM administration, di ba? Dahil pababa siya ng pababa, ang maging epekto niyan yung kanyang performance rating. Yung mababa performance rating yan, mga loyalist, do you think mananalo siya next election? Assuming magkaroon tayo ng clean election, di ba? Next presidential election, mahirapang manalo yan kung ganyan lang yung niya, yung kanyang performance rating na nakikita nyo naman on recent years na sino-survey, yung kanyang satisfaction rating ang baba, di ba? One of the lowest in the history of presidency ng Pilipinas. Assuming next presidential election, di ba, may tumakbo ulit sa kampo ni Marcos. And then, kunyari may in-endorse siya. And then, assuming si Sara Duterte, assuming nasira yung pangalan niya, hindi siya tumakbo, pero may bagong contender, di ba? Do you think iboboto si Marcos? Or ang iboboto is yung bagong contender na may malinis pa na track record. Meanwhile, you have Marcos na nagtapos siya sa kanyang termino na mababa yung kanyang satisfaction rating. Kasi nga sa halip na ma-address ng kanyang gobyerno, 'di ba, ng Congress, ng Senate, yung mga ongoing concerns ng mga Pilipino sinayang nila ng sinayang diyan sa political political drama. Etong mga loyalist na to, 'di ba, na tuwang-tuwa, tatangan nyo rin That's it for today's video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.